orange chocolate, kala ko hindi. Oh. Ininom mo lang to kanina, orange juice. Oh. Oh, 1, 2, 3. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J.
maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.
Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Welcome back po muli. Yan yung lingkod at medyo napabaya ating intermission dahil pagpapatuloy na natin ang programang The Beach Watcher mula naman sa ating anchor na si Romy Carl Tawaso. Yan. At parang nabitin kayo, no? Ulitin natin. Ayan. At siyempre, yung mga sistema na sinasagawa dyan sa programa na The Beach Watcher, mga sinisegwat na pinag-uusapan po sa mga ika nga ay mga issue na nagaganap sa ating bansa. Yan po ang madalas niyong nakikita o madalas niyong nakikita, napapanood at naririnig dyan sa kanyang programang The Beach Watcher. At hindi po to programa ngayon ng Ratsada Balita ni Double J, kundi programa po ng ating kapatid na si Romy Caltuaso. Tapos na po ating programa pero kailangan lang natin pagpatuloy dahil po para wag lang magkaroon ng lapses na. At update po din sa ating pakikipagtunggali ng ating representative, ating pambato ng ating bansang Pilipinas mula kay Mr. Bia Mateo na pinalad na makapasok sa top 21. Pero
ng top 10 na, hindi na nakapasok. Sabi nga mananatili pa rin naman na talagang isa sa mga ating may pagkakapuri ang kagandahan, likas na kagandahang Pilipina na daladala ni Miss Rabia Mateo. Mananatili ka pa rin para sa amin, sa ampo ng ating sambayan ng mamayang Pilipino na ikaw ay isa pa rin tinatanghal na ganda. Dahil nakoronahan siya na bilang isang Miss Universe Philippines nung nakaraang taong. Di pa ba ako na ninyo matatandaan nakuha niya yung last year lang yon na si Rabia Mateo ay isang tubong Iloilo at naging pambato nga natin panlaban sa Miss Universe. Sino ba ang ating huling naging kandidata ng bansang Pilipinas na sa Miss Universe ang huling nakakuha ng nasabing corona, di ba? Wala iba kundi si Miss Catriona Gray, di ba? Ayan. Kung comparison naman sa dinami ng mga bansa sa buong mundo, lagi na lang may nakukuha dyan sa mga ganyang klaseng prestigyosong beauty pageant. Hindi nawawala ang ating mga panlabang Pilipina. Iba ang ganda, iba ang likas ng ating Pilipina. At naasahan na si Miss Sian, Miss Sian Neila Javier, darating ang panahon na maging isang kandidato ng binibining Pilipinas. Ang tinutukoy ko po yung apo ko na si Miss Sian Neila Javier. Yeah. At yun nga, hindi man tayo pinalad ngayon taon na to, okay lang. Baka naman kasi sabihin ng mga ibang bansa, ano yan, lagi na lang Pilipinas. Minsan na natin narinig yan. Minsan na natin nabasa yung mga ganyang klase ng komento mula sa iba't ibang bansa na galing sa mga baser, galing sa kanilang mga kanya-kanyang komento na parang, ano ngayon, kung puro Pilipinas, may tatanggi ba yun? May pagkakaila ba natin na iba talaga ang gandang dala-dala ng mga Pilipina women? Ayan. At samantala din nangyari nga sa ating pambansang ospital, ang Philippine General Hospital na nagkaroon nga ng sunog. At yan, isa sa mga talagang takbuhan ng ating mamamayan dahil sa unang-una. Siyempre, yan ang ating pambansang ospital. Una-una, kailangan mo lang magsakripisyo sa dami ng mga pasyente. Pero isang banda naman po, masasabi naman natin na ang ating mga resident doctor ng mga Philippine General Hospital is talaga magagaling. Yung iba dyan po na may mga nakilala na tayo, nakausap tayo na pwede naman silang pumunta sa mga tinatawag na mga malalaking hospital dito, na mga prestigiosong hospital, na mga private po, mga pribadong hospital, di po ba? Tulad ng Manila Doctors, mga iba pa. Pero mas minabuti nila na maglingkod ako sa bayan dito. Kaya yung comparison po natin na kaya sumabay ng mga ating mga resident doctor ng Philippine General Hospital sa mga ibang pribadong hospital na may mga magagaling din doktor dahil una-una, mas pinili na lang ng ating mga resident doctor ng Philippine General Hospital na maglingkod sa bayan. Kasi subok na naman po natin yan bakit? Hindi naman na ginagawa ng tao na kaya gusto nila dahil wala sila masyadong babayaran, mura. Nagsasakripisyo nga lang para pumila dahil sa dami ng pasyente, di po ba? Sabihin na natin na isa sa mga pangunahing dahilan na yun ang gusto ng ating mga kababayan ang pumunta sa pambansang hospital, public hospital, lalo na Philippine General Hospital dahil po sa mura. Pero garantisado naman po at ano naman po sila sa nagiging serbisyo yung sinasagawa ng ating mga doktor doon. Hindi naman porket yun ba, doktor na tsaka ang dalubasan doktor pinagsinugan mo ng kilay yan para makapagtapos ka bilang doktor pero maglilingkod ka sa ganun dahil alam mo naman na hindi ganun kalaki ang sweldo mo, di ba? Pero isa lang po ang naiisip ng mga yan, ang maglingkod sa bayan. Yun lang po. Di katulad ng mga nasa private na karamihan naman kasi ng mga nandyan is yung mga sabihin na natin mga elite.
elite na mamamayang Pilipino na galing sa mga angkan ng mga mayayaman, nagdoktor, pero pipiliin yung mga private hospital na masabing, akong ano dito, dalibasang doktor dito, nasa privado ako eh. Di naman po natin dyan tinitignan yung nasa private ka man, at kaya ka nasa private dahil di ano ka, di kalidad ka na doktor. Pero hindi ko po itatanggi na para sa akin mas delikad-dekalidad ang mga nasa public hospital na naglilingkod para sa bayan. Hindi hinangad ang kikitain o yung magiging sweldo niya na malaki kumpara sa pribado. Di po ba? Kaya saludo po ako sa ating mga doktor na nasa Philippine General Hospital and the other public hospital. Yung mga nasa public po dyan, mula sa iba't ibang sangay ng ating bansa, mula sa iba't ibang mga syudad o LGUs po, at maging sa mga lalawigan po. Saludo po ako sa inyo. Dahil sa patuloy niyo po pagbibigay ng importansya sa ating mga mamamayan. Hindi ko naman po sinabing hindi niya binibigyan ng importansya ng ating mga nasa pribado ng hospital ng mga doktor eh. Kaya lang minsan, aminin man natin o hindi po kakayanin ang gastusin sa mga privado hospital. Yung iba sinasabi, doon ako sa private para sigurado akong gagaling. Dahil sa doktor? O dahil sa facility? O dahil sa gamot? Para sa akin, sa ating mga kababayan, magtiwala po tayo sa ating mga doktor na nasa pampublikong ospital. Dahil una-una, inaalagaan din po nila ang kanilang mga pangalan at ang kanilang pagiging pagkadalubhasang bilang isang doktor. Pero ang main objective po ng ating mga nasa pampublikong ospital ng mga doktor is maglingkod, at higit sa lahat, paglingkuran ang sambayanang Pilipino. Kaya nakakatuwa po para sa ating mga doktor na nandun po at mga pampublikong ospital. Talaga pong bigyan po natin sila ng isang mga cheer. Kaya kung nangyari po nung itong nakalipas na makalawa na mangyari nga sunog, makalawa na madaling araw po na masunog nga yung Philippine General Hospital sa third floor po na. Tama naman po yung ginagawa ngayon ni Senator Joel Villanueva eh. Talagang may mga mababatas tayo na talagang kailangang kumatok. Hindi yung basta lang papasok, kumakatok muna at nananawagan. Dahil sinabi niya nga na yung 19 billion calamity fund sa 2020 at 2021 budget na para pondohan naman ang pagsasaayos ng nasabing ospital. Hindi po pwedeng basta baliwalay yan. Pero sa mga private, pagkaganyan nagkaroon ng minsan tinatago pa nga yan kung ano mga nangyari sa loob eh. Dahil pinoproteksyon na nila yung pangalan ng ospital. Ganon. Dahil ayaw nila masira sila. Pero in fairness, hindi ako nakikipagkumpetensya. Sinasabi ko lang po na kailanman hindi ko isasantabi ang kalidad ng ating mga ospital mula sa mga pambansang o pampublikong ospital na patuloy na naglilingkod para sa bayan. Saludo po ako sa inyo. At sa kahilingan na nitong si Senator Joel Villanueva na dapat daw may labas yung pondo na yan para agad na maisaayos. Oo nga naman, kasi una-una, karamihan ng ating mga mamamayan talagang sabihin na natin na pinakamarami talaga sa ating mamamayan mahirap na Pilipino. Kaya yan lang talagang pwede lang takbuhan. Kasi, kumbaga, marami na pagsisilbihan naman sila. Naiamayos naman ang sinasagawang pagsisilbi ng ating mga health workers at ating mga doktor sa Philippine General Hospital. Kaya yung 25.14 billion calamity fund ng gobyerno yung nilaan nga para dyan sa health. Yan, tama hinihiling ni Senator Joel Villanueva na dapat at least
ay yung galing sa 2020 at 2021 budget na hindi naman nagamit, eh gamitin na lang muna dyan para maisaayos. Yan. Saludo ko sa inyo, Senator Joel Villanueva. At kaugnay naman po, dito naman sa ating patuloy na nakikipaglaban sa magkaroon ng bakuna. Nakakatuwa dahil nung unang mga agam-agam ng ating mamamayan na talagang ayaw magpabakuna, ganyan, nag-aabang muna anong magiging epekto. Pero ngayon, halos sa karamihan po ng ating mamamayan, nandun na po yung interest nila na magkaroon ng bakuna. Inisip na rin nila yung mga kalagayan ng kanila sarili na kung sakali hindi ka na magpapabakuna, samantala yung iba nagpabakuna hanggang ngayon nakikita naman nila na ang ganda naman ang kondisyon, sabi nga natin ginamit din ng ating mamamayan yung kasabihan na daig ng maagap ang masipag. Ika nga, kung sakali maghihintay ka hanggang kailan? 2 buwan? 3 buwan? Meron pa naman yan bigla nagkaipitan. Ngayon, kailangan mo pabakuna. Dahil parang feeling mo, ako na lang hindi nababakunahan. Bakunahan nyo na ako. Sige, wait ka lang ha. Hintayin natin dating ng bakuna ha. Kailan po? Hindi natin alam kung kailan. Matatagalan po ba? Hindi ko masabing matatagalan, pero walang darating ngayon. Baka sa 1 taon pa. Okay, kita mo na. Sabay. Huwag naman sana, no? Dahil sa mga nagsusulputan, mga klase ng virus na nagdadala ng malubhang sakit at nagiging dahilan pa ng kamatayan ng ilang ating mga mamamayan, ilang mga mamamayan sa ilang panig ng buong mundo, lalo na po sa India. Yung Indian variant na yan, na merong category na B.1.617. Ang punto ko lang po rito is tama naman yung pinag-iisipan nyo maigi kung okay lang ba o hindi. Pero kung sa tingin nyo na, pagkakataon na. Kasi yung pagkakataon lumipas ang hanggang 6 na buwan Pagkakataon na. Pagkakataon na matanggihan ka at maghintay ka ng hanggang 1 taon para ka lang mabakunahan. Di ba? Yan. Samantalang ng mga unang bugso ng rollout ng vaccine nandiyan nakasama ka na sa unang category, inayawan mo, saka na po ako, gano'n. Eto, maghintay ka na lang. Ganun lang. Yan lang ang sasapitin ng ating mga ilang mamamayan pagdating sa bagay na yan. Di po ba? Kaya, wala kang choice. Kundi maghintay. O di kaya, parang alam mo yung babiyahe ka, nasakay ka ng aeroplano, o kaya naman stuck ka na, nakabuking, biglang na-cancel. Kasi nga, nawala ka cancel yung flight mo. Pero, pwede ka magparebook. Or else, passenger. Maghintay ka na hindi makakasakay sa akarya. Yeah. Natural lang, mag-aabang ka, nandun ka, mag-uubos ka ng oras. Bago ka pa makasakay. Parang ganun din yan. Ngayon, hindi ka nagpabakuna, samantala kasama ka sa mga priority list noon, ng mga panahon na yun, pero hindi ka nagpabakuna. Nawala ka sa priority list. Ngayon, pagkakataon na maluwag, pwede ka magpabakuna. Ang problema, walang bakuna. Sige, antayin natin pag dumating ang bakuna, bakunahan ka na Kasama ka na rito sa mga unang babakunahan. Sa mga second priority. Okay po. Kailan po? Antayin natin. 1 buwan, 3 buwan. Wala pa buwan dumarating? Wala pa Pero may darating. Kailan po? After 3 months, pag hindi nangyari 1 taon. yun lang ang mabigat doon. Saka ka maiisipin na, sabi ko na nga dapat na sumabay na ako na. Yun ang sinasabi natin na lagi na lang kaakibat ng ating buhay ang pagsisisi, lagi nasa uli. Hindi naman nangyari kasi yan Yung pagsisisi na lagi nasa una, nagsisi ka muna para, buti na lang. Naisip ko na yan, gano'n. Kaso hindi. Sabi ko na nga naisip ko na yun Kaya lang huli na. Kasabihan na tayo, huli man daw at magaling. Huli pa rin. Parang katulad nung nangyayari ngayon sa bansang Israel at sa bansang kalaban to ng patuloy na binobomba ng bansang Israel. Ando ating mga ilang Pilipino na sabi nga nung nakaraan pwede na sila ilikas
Ayan na yung repatriation, naka-ready na. Yung ibang ayaw pa nila eh. Tanong sila, admin, amba, ano po, pwede na po ba kaming, di ba sa lugar mo? Di po, malayo po eh. Pero kay malayo, kay malapit, dahil nandiyan ka sa bansang ginugulo, at nagkakagulo, kailangan mo na umalis. Dahil di ka naman makikipaglaban dyan eh. Sabihin pa sa'yo ng mga, sabihin mo na natin at tumulong ka para sa pamasabi. Di ka pwede makialam dito, hindi ka naman taga rito eh. Hindi nyo laban to, laban namin to. Di ba pwede sabihin? Laban nyo, laban ko rin to, dahil nandito ako, hindi pwedeng ganoon. Kailanman wala tayong karapatan na manghimatok sa anumang pinatutupad, kay kaguluhan, kay kabutihan. Sumunod ka na lang. Dahil may batas po tayo, may mga batas din silang pinasusunod. May batas din tayo na dapat natin sundin. Una-una, bilang isang dayuhan at nagtatrabaho ka lang, doon ka lang mag-concentrate sa trabaho mo. Pero pag sa makaguluhan ng ganyan, may tendency to omit my concern. Pwede ka nang madama eh. Kaya kung kinakailangan lumayo ka. Hindi nanaisin mo, hindi, laban na lang ako para na. Naku po. Parang isinubo mo na yung sarili mo sa isang, ika nga eh, tapusin ko na ang mundo ko. Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At ngayon, nalagay naman tayo sa GCQ. Marami na mga sistema na bago, di ba ba? Katulad ng mga ibang pinapayagan na, katulad ng mga barber shop, mga beauty parlor, pinapayagan na, mga ganyan. Pero ganun pa man, pagdating pa rin naman sa ating mga mamamayan, hindi pa rin po papayagan. Ang papayagan lang mula 18 years old hanggang 64 years old. Pero ang 65 pataas at saka mula naman sa 17 below, hindi po maaring payagan yan. Yan, pero din sa mga nalumabas po pinag-usapan natin dito. Kaya minsan mahirap din po yung di mo alam kung paano ko yung pinakamagandang magagawa nito para naman sa ganun isa mabigyan ko naman ng konting importansya sa sarili ko. At dun nga sa, kung matatandaan nyo na, hinihiling na nga, yun pong sinasabi na yung mga nabakunahan na ng mga senior citizen, napapayagan ng lumabas. Well, hanggang sa oras na to, nakabinbin pa yan. Minsan na nga tinalaka yan, pero parang hindi yata applicable. Kaya, parang sinasabi na, buti na yung malagay ka na lang sa magandang lugar, kaysa naman sa mapalagay ka pa sa mga hindi natin inaasahan. Yan. Kahit masabihin natin na nabakunahan ka na, andun na yan mo. Pero hindi pa rin po justified hanggang sa mga oras na to. Kung sabihin na natin na meron ka ng proteksyon para sa katawan mo, sabihin na lagay na natin na 50%, di po ba? At least meron ka ng panlaban. Ang masakit lang doon is wala pa naman pong mapapatunay na kumbaga, protection lang yan. Kumbaga sabihin natin umuulan nakakaputi ka. Pero kahit pa paano, paminsan-minsan nababasa ka. Pero hindi naman nababasa buong katawan mo, di ba? Maganda, effective din mo yun. Yun ang babasa-basa yun, pwede mo na lang ng punasan yun. Kaya pag sabay, maligo ka. Parang ganun lang siguro sa ngayon, based on my analysis po. Yun pa lang yung sinasabi natin na pinaka at least percentage na laban ng bakuna sa ating sa bawat isa. Di po ba? Kaya nga, sabihin na lang natin na okay na, yan na. Pero wag na natin ipilit yung sinasabi na mga senior natin. Bigyan na ng pagkakala, bakunahan na, bigyan na ng pagkakataon. Ang maganda lang po kasi sa atin, sa ating isipan ng mga mamamayan na nabakunahan na, magkakaroon sila ng peace of mind. Kasi nga, ang katwiran nila is, vaccinated na ako, okay na ako. Yan. Hindi katulad dati na, andyan yung, hindi mo, parang ayaw nyan lumapit sa ganun kasi, baka mamaya meron yun Nagkaroon ng mga form of discrimination, di po ba? Hindi nawawala yun. Kaya lang,
Wala tayong magagawa. Yan daw talaga ang ating tahak ng ating mundo na kinakaharap ngayon bilang paglaban dyan nga sa mga pandemic na yan. At sa isang banda, maganda rin naman pong na mahirap, pero maganda rin pong subukan, na encounter natin ang mga bagay na yan dahil po sa sinasabi na nagkaroon tayo ng mga moral lesson. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na para nga maiano natin ang bawat sarili natin, paghandaan na natin. Alam na natin, na-encounter na natin Alam na natin kung paano yung mga dapat gawin sa mga susunod. Although, sa loob na mahigit 100 taon na dinanas natin, huwag natin sabihin hindi tayo natuto. Una-una, maraming pangyayaring natuto tayo sa ating buhay dahil sa pandemic. Yan, di po ba? Alimbawa na lang yung natuto tayo paano maging malinis sa katawan kasi takot kang tamaan. Natuto tayo na para maging umuwi ng tama sa oras dahil may curfew. Natuto rin tayong kumain na ng kasabay ang pamilya dahil kailangan nandun ka na Bawal na lumabas Di ba? At higit sa lahat, nangyari yun ng nagkaroon ng parang reunion ang pamilya na. Dati hindi nagkakasabay kasi paano nga naman ng mga panahon na wala naman pang COVID Akain. Minsan magkasabay, mag-asawa lang. O isang anak. Asa na si kuya mo, si ate mo? Wala pa po Hindi alam kung anong oras uuwi. Pero pag nakauwi na, pag tinanong, saan galing? Nag-meeting kami. Ikaw, saan galing? Hindi, nag-ano kami. May practice kasi kami yung basketball, kaya nabot ka. Mga ganun. Pero ngayon, di po ba? Doon na subukan yung tinatawag na at least solido. Dahil habang magkakasama sa bahay, hindi nangyari yung naboboring ka. Kasi minsan tatanungin ka, isa sa mga anak mo, di po ba, dyan sa ano na yan bawal daw ang ganito Oo, bawal. Yan. At higit sa lahat, natuto mamamayan na mag-monitor. Ano ba, manood ka TV. At kahit sa cellphone, pero may mga pagkakataon minsan na, dami na natin nakikita na magiging kaibig-ibig o kaaya-aya para sa bawat isa, lalo mamagitan ng social media. Pero, hindi pa rin nawawala yung mga bogus o yung mga scam o yung mga fake news. Kaya nga, matuto rin bumalanse ang ating mga mamamayan. Sa ibang dako naman, lalo na sa, marami rin tayong mga senior. Lola, lolo, na marunong na kung paano sila gumamit ng cellphone. Samantalang nun, hindi nila binibigyan ng interest yan, di po ba? Ika nga, mali ko ba dyan? Pero nga natuto na. Yan. Kaya natuturo din sila mag-explore. May sarili silang account ng FB. Yan. At may sarili silang account ng Google. May sarili silang tinatawag na mga Viber. At higit sa lahat, kila lolo't lola natuto rin ng mag-TikTok. Sabi nga maraming pagbabago at maraming mga changes at challenge sa ating buhay na kinaya natin dahil sa pandemic. At higit sa lahat, maraming mga mamamayang Pilipino ang natuto magkaroon ng bukang bibig na, my God, tulungan niyo po kami. Sana po huwag na kamong mapasama sa mga ganyan. Diba? Ayan. Maraming nagkaroon ng DLE na dapat kasi ganito ang gawin natin para sa lahat. Nagkaroon sila ng mga posibleng suggestion na makakatulong sa bawat mamamayan. At nagagawa nila sa pamamagitan lamang ng social media. Dahil parang feeling nila wala silang boses para iparating sa kung saan man.
Yan. At marami rin ang natuto na magbalik loob. Instead, maraming bumait. Pero gano'n pa man, hindi, ang pagbait, hindi naman yan rason para hindi ka tamaan. Sabi nga walang sinisino ang nasabing sakit. Kaya, laging paalalanganan yung lingkod. Lagi natin hindi tayo nagkukulang na sinasabi natin sa ating mga kaibigan, kababayan. At kahit nasabihin mo, anong tigas ng ulo, pwede mo pa rin naman sabihin sa kanya yung mga bagay na alam mo makakatulong sa kanya. Lalo na sa pagsuot ng face mask, face shield, at pagpapairal sa sarili na para hindi naman sinabing umiwas, kundi gamitin lamang yung tamang akda, tamang angkop para sa sarili na magkaroon ng social distancing. Yan. Noong una na nagkakaroon pa ng parang, layo ka sa akin, bakit wala naman ako sakit. Yan, ganun ang Pero hindi na naisip na may pinatutupad Kaya sabihin na natin, wala kang sakit, sakit ka o wala. Sumunod na lang tayo dun sa patakaran. Yan. Para sa atin lahat, maraming naging moral lesson itong dinanas natin ng pandemic. Ika nga, isang pagsubok, hindi lamang ito para sa isang pamilya, kundi sa buong mundo. Na maraming nangyaring moral lesson talaga. Natuto yung dating mga hindi marunong magbigay, natutong magbigay. Natutong mag-share. Yan. At, siyempre, higit sa lahat, natutong tumawag taas at Panginoon. Mga hindi marunong magdasal, di ba? Yan. At maging din sa dating mga madadamot, mga sarili lang yung iniisip, pero ngayon nabuksan ang isip nila na tumulong, magbigay ng tulong, maghatid ng tulong. Dahil dyan sa naranasan niya yung pandemic na yan, ang laki talaga na naging epekto sa bawat isa. Pero in fairness naman, based on my experience, analysis, ulit-ulit ko lang sinabi na maraming natuto. Dating hindi marunong magbigay, natutong magbigay. Yan. Dating hindi marunong magdasal, natutong magdasal. Hindi marunong kumilala sa taas, natutong kumilala. Walang pakialam sa pamilya na pag nasa bahay, kung ano gusto na gawin, gagawin niya. Pero ngayon, hindi na. Kasama ko buong pamilya. Kasama niya ang buong pamilya niya, kaya kakaroon sila ng mga pag-uusap-usap at tanong. Kasi maraming restriction na pinatupad na kailangan sundin. Yan. Pero ganun pa man, hindi pa rin nawala ang mga sobrang matitigas ang ulo. Ika nga yun na lang yung kailangan natin gamitin ng todo. Kasi kung baga sa COVID, marami naman tayo natutulungan na ang mga ating mga health workers, ating mga doktor. After all, na hindi naman sila robot na para talagang hanggang habang panahon na lang bang ganun na hindi nyo ba kami matukayang tulungan na para masawata na yan, sa ganun na hindi naman tayo pare-parehas na hirapan. Yun sa mga matitigas ang ulo, tinutukoy ko po, na parang feeling walang pakialam. Pero dapat hindi rin tayo magsawa sa pagsasalita sa kanila na, nakalimutan yung face mask mo, sasabihin sa'yo, ano ba pakialam mo? Hindi ka nakikialam, papaalala lang. Paalala, bakit? Kilala ba kita? Huwag nyo lang salungatin. Hindi nga tayo magkakilala pero magkakababayan tayo. Sa akin lang kasi ayoko mangyari sa'yo, tamaan ka. Pero ngayon, kung tamaan, saka matibay ako, hindi ako tatamaan. Ganda talaga, ano po ba? Parang alam na, wala kang makialam, hindi ako nakipasensya ka na ha. Nag-aalala lang ako sa pamilya mo kasi baka pag tinamaan ka ng COVID, damay pa yung mga pamilya mo. Kawawa naman sila. Hindi na magsasalita pero ang sama ng loob niya na yan. Okay lang po yun. Basta hindi ka nagkulang. Kahit paulit-ulit na mangyayari yan sa mga patuloy na sinasagawa natin na pagsasabi sa mga taong ganyan. Basta wag tayo magsawa. Hindi tayo nagkukulang. Ayan at siyempre, yung ating kaibigang partner dito sa kanyang programang The Beach Watcher, although wala siya, dahil nagkaroon ng konting problema yung kanyang equipment, hindi mawawala yan. Normal lang po yan. At nandito naman po tayo, bilang ika nga ay
para humalili sa anumang magiging pagkukulang sa mga sandaling ito ng ating partner na si Romy Caltrason. Dahil tayo lang po yung may sisundan niya na pwedeng ipagpatuloy para wag lang po magkaroon ng lapses ang mga programa dito po sa aming himpilang Broad Streamcast Communicator. Yan po ang aming isa sa mga role, ang magtulungan. Dahil hindi lang naman po kailangan ng tignan mo rito ang programa mo. Tulad ng programa ko, Ratsada Balita ni Double J, doon lang ako magpo-focus. Tabi na lang po natin na that is the compassionate na duty mo yan eh. Para sa programa na yan eh. Ikaw ang magdadala yan eh. Oo nga po. Totoo po yun. Pero, kung kinakailangan sa ganitong sitwasyon, mawala yung susunod na programa na magkakaroon ng blanco, wag na. Andiyan ka naman eh. Tuloy mo na lang. Kahit ba sabihin na natin, iba man yung porting ginagawa niya rin, pwede ka naman gumawa ng katulad ng ganito na lagi tayo nagpapaalala, nagbibigay tayo ng ilang komento sa mga nagaganap ngayon sa ating bansa at sa ating mga balita, di po ba? At higit sa lahat, yung mga paalala para sa ating mga kababayan na talagang sobra ng tigas ng ulo. Yan. Sabi ni Miss Gia Cynthia Buste, uy, hi Cynthia. Good afternoon po sir, watching from Kuwait. Anyway, Cynthia, I want to clarify na this is not my program. Doon ako sa unang program ng Ratsada Balita ni Double J. Nagkataon lang ni si Romy Caltrason ay nagkaroon ng konting problema sa kanyang equipment. Kaya nag-request siya na Double J, pakituloy mo na lang. Kasi para lang wag magkaroon ng lapses ang aming mga programa dito sa aming himpilang Broad Streamcast Communicator. Ayan. At anyway, you're the top fan of the Beach Watcher. Correct me if I'm wrong, ha? Anyway, maraming salamat, Cynthia Butte. At nasa Kuwait ka pala. Ingat ka dyan. Ano man ang maging problema dyan sa bansang Kuwait, don't hesitate, ha? Pwede mong kontakin ako kahit di sa programa ko, Ratsada Balita ni Double J, yung 12 to 1, before lang itong program ng The Beach Watcher. At ano man ang maging problema dyan, lalo pat nandiyan kayo sa malayo, andito lang kami para magbigay ng assistance nyo. At kung kinakailangan, kalampagin natin ang dapat kalampagin, lalo na ang OWA. Don't worry. Andito lang yung lingkod. Willing na magbigay ng anumang assistant para sa inyo. Kung kinakailangan, kalampagin natin ng ahensya at ang employer mo o ang employment agency mo kung ganun man ang naging trabaho mo, ha? Ayan, sabi tuloy ni Ms. Yasin Saute. Okay po. Kaya po pala. Opo, salamat po na marami. No need to say thank you. Trabaho namin yan. Trabaho namin na magbigay ng lingkod sa inyo at magbigay ng asista sa inyo. Lalo na nandiyan kayo sa mga malalayo. Lalo na sa programa ko, Ratsada Balita ni Double J, magbigay ng mga impormasyon sa pamamagitan ng paghahatid ng mga balita. At the same time, isinesegue at kinikomento na willing din ako na magbigay ang aking mga televiewers, ang aking mga followers ng komento, opinion dun sa ating inahatid ng mga balita. Dun pa sa ating programa. Ngayon, katulad ng binanggit ko, nandiyan kayo sa bansang Kuwait at ano man naman yung maging problema dyan, huwag mag-atubili na magsabi sa inyong lingkod. At kung di man maiparating dito sa programa na at sabi na, speaking of OWA, sir, totoo po ba na may benepisyo kaming mga taga-OFW na 60K para sa pagpapaaral namin ng mga anak sa Exactly. Kung legitimate ka naman na member ng OWA, at ngayon, kung i-deny nila yan, andito ako, sabihin mo lang, at kakalkalin natin, dahil na yan, na i-announce na yan, meron. At malaki dahil may binabayaran kayo sa OWA, kaya dapat lang, required lang talaga na ibigay yung para sa inyo. Ibig sabihin, kasama kayo sa mga privilege na ganyan, kaya mga nandyan sa At kung ano man ang magiging problema mo dyan, speaking of OWA, andito lang yan, nandito ako anytime. Ano man yung gusto mong iparating o ipatanaw at meron kang gusto malaman, don't, huwag ka mahiya. Andito yung likod.
si Double J. At the same time, ano man ang maging problema mo dyan, hopefully wag naman, ha? Sana maging mabait naman ang mga employer mo. Just in case, wag kang mahiya rin magsabi, ano man ang maging problema mo dyan. Ora mismo, kikilos ang inyong lingkod. Ha? At hindi lang naman na ikaw, marami na po tayong natulungan pagdating sa mga bagay na ganyan. Kasi yung kapag mga kaanak ang kikilos at pupunta ron, andyan yung nasa set aside ng away. Sandali, maghintay kayo kasi ganito pa, ganon, maraming dahilan. Pero pag tayo po at dumidirekta na po tayo sa dapat sa kinauukulan, lalo na kung ano yung problema kinakaharap nyo dyan, alam ko naman kung sino yung pupuntahan at sino yung lalapitan at sino yung kakalampagin para maiayos ang problema ng mga katulad ng mga kababayan natin na nandyan sa malayong lugar. Kaya huwag kayo mag-alala. Minsan, anytime, ha? Ayan. At sabi niya, opo, salamat po sa impormasyon, sir. Basta punta lang po kami sa website ng OWA. Okay, sige. Ano man ang maging development din sa, ano man ang changes dyan at don't, just let me know, ha? Di sa programa ko, ha? Sa 12 to 1, sa Ratsada Balita ni Double J, ha? Dahil di lang balita ang ginagawa natin doon. Importante na papahatid ko, lalo na sa inyong mga nandiyan sa malayo, kung ano yung mga nagaganap dito. Then after that, susunod na sinesegue ko ano man yung na gusto nyo malaman, ng mga information, yan. Bago matapos ang ating programa, yan, andun po, kaakibat at kaagapay ng aking programa Ratsada Balita, ang pagbibigay ng impormasyon at pagsagot sa inyong mga tanong. Yan. Ayan, don't hesitate, huwag ka mahihiya. Kailangan yan, andito lang kami. Just stay put. Ingat ka dyan, ha? Ayan. Ayan, talagang gagawin natin yan para sa ating mga kababayan. Kaya, ganun man, hindi lang yung ano yung malaman ng ating mamamayan, lalo pat nasa malayong lugar, tapos na. Hindi po. Ano man yung gusto nilang sabihin at yung iba magkakaroon pa ng parang nahihiya o nag-aalangan. Huwag kayo man. Unang-una, we are a Filipino people. Tandaan yan. Sabi ni Miss Tinsa, opo sir, marami pong salamat. I-share ko po sa mga kasama ko. God bless you po and more power to all BSCC program. Okay, thank you for continuous to watching and following on our network, global network, the Broad Streamcast Communicator. At siyempre, ang inyong lingkod ay makikita nyo at mapapanood nyo sa oras ng alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Kaya po yung mga naglalan, karamihan po sa kanila ay mga nakatutok sa inyong lingkod. Ayan. At in behalf of my partner, Romy Caltuason, dito sa programang The Beach Watcher, pansamantala lang po natin itong inupuan dahil nagkaroon lang siya ng konting problema based dun sa kanyang equipment gadget na ginagamit sa pag-program. But anyway, tomorrow, balik na po siya dito sa programa niya na The Beach Watcher. At yun po, pagkatapos ng aking programa, siya na po ang susunod. Kaya, dan po sa ating mga kababayan na nasa malayong lugar, mula kay Cynthia Buste ng Kuwait, na ating mga maituturing natin bayani ng ating bansa, ang ating mga OFWs. Ingat, ingat at ingat. Ha? At nandito lang kami, ano man ang maging problema dyan, huwag ikaalinlangan na magpasabi. Ayan. At regards po sa lahat ng ating mga kababayan nandiyan sa Kuwait at sa pangunguna ni Cynthia Buste, pakipaabot na lang sa iyong mga kasamahan dyan sa ating mga kababayan Pilipino dyan ang masugid namin papaalala at ang laging pagsasabi ng pag-iingat para sa inyo dyan, ha? Cynthia, paingat. At siyempre, dahil na matatapos na po ang programang The Beach Watcher, doon sa mga nagtataka bakit nandito ako. Natapos na yung programa ko kanina alauna. Ganun pa man, yan po ang isa sa mga aim namin. Hindi kailangan kinawala ang angkor, ipagpapatuloy ng isa pang angkor kung sino nandiyan na available at para po may pagpatuloy ang kanyang programa. At in behalf of the Beach Watcher program by Romy Caltuason, ako pa rin ang inyong lingkod, Double J, Joseph Javier, mula sa programa Ratsada Balita ng Double J ng alas 12 hanggang alauna. Dito pa rin po sa pamagitan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Ang lagi nagsasabi at nag-iiwan sa inyo ng katagang, God is always on our side.
wala siya sa harapan at lalong wala rin siya sa ating likuran. Lagi po lang siyang nandyan sa ating tabi. Ha? Kaya huwag kayong mag-aalangan na, hindi ko kaya to. Ganyan. Ayaw ng ating Panginoon yan. At kung may problema man na kinakaharap na kaya mo naman solusyonan, wag mo na ipasa sa Kanya. Kaya mo yan eh. Sipin mo lang, kaya ko to, kaya ko mo yan. Pero pag dumating sa moment na parang hopeless ka na, hindi mo talaga kaya na, saka ka sumasabi sa Kanya, God, di ko na po ito kaya, paano po ba? Tulungan niyo po ako. Mind you, magagawa mo yung kahit anong hirap magagawa mo. Dahil tulungan ka ng ating Panginoon. Ilalagay na sa isip niya kung anong dapat mong gawin. Yan. Mahirap na po yung gano'n, ha? Lalo yung mga hopeless. Pero kung kaya mo naman, kayanin mo, matutuwa pa ating Panginoon. Muli, bukas, magkarinigan, magkapanooran tayo dito sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Bukas, alas 12 hanggang 1:00, ang programa Radsada Balita ni Double J. Muli po, ingat, bye-bye. Miss Tincha, bye. Ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo dyan. At siyempre, yan pa rin ang ating Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.